Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Good morning everyone. Salamat sa Panginoon. Muli tayo ay nagkasama-sama sa araw na ito. At ang inyong pong likod, Pastora Feli, bumabati ng Happy New Month bukas. It's our last day today, July 31. At medyo alalahanin po natin yung mga napag-aralan natin sa Book of Numbers. At ang Book of Numbers nga po ay isinulat between 1440 to 1400 BC. Ang layunin po ng pagkakasulat ng Numbers ay ipalala sa ating mananampalataya na tayo nasa spiritual warfare. Sapagkat ang Numbers po ay isang libro rin na tungkol sa paglilingkod at lakad ng mga tao na para sa Panginoon, naglilingkod sa Panginoon. At ang Book of Numbers din po ay nag-bridge ng gap between Israelites receiving the law na tinanggap nilang kautusan sa Exodus. Patawid naman po sila ng Leviticus. At ngayon po, sa ating pag-aaral ngayon sa Numbers, ito naman po yung pag-prepare na nila sa pagpasok sa Promised Land. Alam natin na maraming dinaanan ang mga Israelites. Sa Numbers din po ay nabasa natin at lagi nating ikino-quote sa prayer, lalo na po sa closing prayer. Ang priestly blessing na number 6, 24 to 26, napaganda. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Salamat po dahil mula po dyan sa Numbers chapter 1 at sa 6. Ngayon po nasa kalihatian na tayo at i-review ko lang yung nakaraan. Nasa chapter 28 kasi last month po ay nandito tayo. June, July. Sa Numbers 28, ngayon po ay nasa Numbers 30 tayo this August. Kaya review lang po no, sa Numbers 28, ito po yung summary ng requirement for various sacrificial offerings. Those that were offered daily, daily, on the Sabbath, monthly, and for the religious festivals of the Feast of Unleavened Bread and the Festival of First Fruit. Si Lord ang galing-galing, talagang gusto niyang pagpalain tayo at patuloy siyang nagbe-bless at nakakapagpista rin ng Diyos sa atin. Nakakatawa po kasi gusto ni Lord patuloy tayong maging grateful sa Kanya. At ang mga tao pong involved dyan, character natin si Moses at ang mga Israelites, sa Numbers 28 po ang location nila ay sa wilderness. Sa Numbers 29, ang sinasabi po naman doon that it meant that every year the priest sacrificed at least, ito sa sakripisyo nila, 1,086 lambs, 113 bulls, 32 rams, and more than a ton of flour, and some 1,000 bottles of oil and wine on behalf of the nation. Ano naman po yung Numbers 30? Ito naman po, requirement of keeping vows. Ayan naman, meron tuntunin din. Then para masunod ang pagkakasundo at nangyari nung sa end ng Israelites, 40 years of wandering, paikot-ikot sila sa wilderness. At ito po ay nangyari ayon sa libro na approximately 1490, 1490 to 1450 BC. Salamat po sa Panginoon at yung mga vow natin sa Panginoon ay dapat sundin. Numbers 31 naman, ito naman po yung command ng Diyos to destroy the Midianites. Kasi po sila po yung nanukso sa mga Israelite na mag-asala, ma-involved sa mga Diyos-Diyosan at mga sexual immorality. Kaya hindi na matagalan ng Diyos ang ginawa ng mga Midianites sa kanyang mga piniling Israelites. Kaya siya na ang nagtanggol sa kanila. Ngayon, sa Numbers 32 naman, ito ay the tribes left settling east of the Jordan naman. Kung saan naman, yung mga tribo-tribo, ito gusto ko ditong tumira kami, gano'n naman. At dito naman sa Numbers 33, ito naman po yung review of the Exodus, review of the conquest. Ito na po kasi yung pag-conquest nila na yon, ay ito naman po ay kasunod ng kanilang record ng journey ng Israel from Egypt to the Promised Land. Kakatawa po itong
segment na to. Salamat. At nandito na tayo sa pagpapalaya saka sa Israelite na makarating sila sa lupang pangako. Tayo din, inintay natin ang muling pagdating ng Panginoon. Kaya po tayo patuloy na nagsusumikap at naglilingkod. Salamat po sa bawat isa. Nawa, palayain din ng Diyos ang ating bansa sa kabulukan ng sistema, sa mga korupsyon, mga pagkanya-kanya, mga vested interest lang nila ang ginagawa. Tulungan mo po kami, Panginoon, na may ayos ang bansang ito. Ikaw ang naglagay, ikaw ang nag-aalis, ikaw rin ang nag-extend, Panginoon, sa leaders. At po ang mabuti, ikaw po ang may kaalaman nito. Bless our nation, Lord. Lalo na po kami na iyo pong tinawag upang maglingkod. Salamat po and good morning, everyone. May God order steps at patuloy tayong palakasin ng Panginoon. Salamat sa multimedia team. Kaya po nagkaroon ng ganito. Salamat po sa wisdom na pinagalob sa atin na patuloy natin maganap ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Salamat, multimedia team head, Pastor Agadli and your team na napakasipag, nagpupuyat para ma-edit, maayos ang lahat ng ito. Salamat din sa new job mo, pagpalain ka ng Diyos. Salamat po na nakiki-ordinate po kami sa inyo, nakikisupport na mas lalo kami pang maging supportive lalo na po sa pagpapadala ng aming recorded message. God bless everyone. Thank you and happy day.